May mga lihim na hindi sinasadya. May mga pagnanasa na hindi dapat, pero hindi mo rin kayang pigilan. Naranasan mo na bang tumira sa bahay ng kaibigan mo at sa bawat araw na lumilipas, mas ikaw ang hinahanap ng tatay niya, hindi ang anak niya? Ako si Lara at ito ang kwento ng tag-init kong hindi ko kailanman malilimutan. Ang kwento ng ang ama ng kaibigan ko. Ang ama ng kaibigan ko, isang kwento ni Lara. Kabanata 1. Imbitasyon sa bahay. Ako si Lara, 22 taong gulang. Simpleng dalaga lang na nag-aaral pa sa kolehiyo. Hindi ako yung tipong babae na nakakakuha ng pansin agad-agad, pero hindi rin naman ako pangit. Average lang siguro. Tahimik, disente, at hindi sanay sa mga komplikadong bagay sa buhay. Pero lahat ng yan ay nagbago nang imbitahan ako ni Jessa, ang best friend ko, na magstay sa bahay nila para sa summer break. Lara, halika na sa amin. Mag-isa ka lang naman dyan sa dorm mo. Dito ka na lang muna. Tapos sabay na tayo mag-review para sa susunod na semester. Sabi ni Jessa habang nag-aayos siya ng mga libro sa library ng school. Hindi naman ako nagdalawang isip. Si Jessa ang pinakamalapit kong kaibigan simula pa noong high school kami. Mabait ang pamilya niya at malaki ang bahay nila sa subdivision. Perfect na lugar para mag-relax at mag-aral. Sige Jess, salamat ha. Pagod na rin ako sa dorm, sagot ko. Pero hindi ko alam na ang desisyon na yon ang magiging simula ng pinakakomplikadong karanasan ng buhay ko. Noong sumama ako sa bahay nila, una kong nakilala si Mrs. Soriano, ang mama ni Jessa. Mabait siya, masayahin, at parang alam mo na agad na maging komportable ka sa presence niya. Pero si Mr. Soriano? Iba. Siya si Tito Ramon, ang papa ni Jessa. 45 taon na siya, pero kitang-kita mo pa rin na gwapo siya noong bata pa. Matangkad, matikas pa rin ang katawan kahit may edad na, at may kakaibang dating na hindi mo maipapangalan. Hindi siya masalita, pero kapag kausap mo siya, parang may malalim na iniisip. Lara, ikaw pala ang kaibigan ni Jessa na laging pinagkukwento niya. Sabi niya noong unang kita namin sa living room. Nakipagkamay siya sa akin. Malaki ang kamay niya, malambot pero malakas ang hawak. Napansin ko rin na medyo natagalan niya akong tignan sa mata bago niya bitawan ang kamay ko. Opo, Tito. Salamat po sa pag-welcome sa akin dito. Sagot ko. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang naging awkward ako. Walang anuman. Bahay mo na rin ito. Sabi niya. Pero may kakaibang tone sa boses niya. Parang may ibig sabihin na hindi ko maintindihan. Ang kwarto na binigay sa akin ay katabi ng kwarto ni Jessa. Magaan ang loob ko dahil hindi ako mag-isa sa malaking bahay na yon. Pero nakakapagtaka lang. Simula pa lang noong unang gabi, may pakiramdam ako na may mata na nagmamasid sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba. Pero tuwing paglalakad ko sa hallway papunta sa banyo, o kaya naman tuwing bumababa ako para kumain, may nararamdaman akong tingin na sumusundan sa akin. At ang tingin na yon, galing kay Tito Ramon. Naging maingat ako sa mga kilos ko. Laging naka-t-shirt at pajama ako sa gabi. Pero kahit ganoon, para bang may mata na hindi tumitigil sa pagmamasid. Hindi niya ginagawa ng obvious, pero bilang babae, nararamdaman mo ang mga ganong bagay. Isang gabi, habang nanood kami ni Jessa ng movie sa sala, nakita ko siyang tumayo mula sa sofa at pumunta sa kusina. Nang lumingon ako, nadatnan ko si Tito Ramon na nakatayo sa hagdan, nakatingin sa direksyon namin. Papa, bakit ka nandyan? Tanong ni Jessa. Kumuha lang ng tubig, sagot niya. Pero ang tingin niya ay nakatingin sa akin. Hindi sa TV, hindi kay Jessa, kundi sa akin. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa katawan. Hindi ko alam kung dahil sa hiya ba o sa takot. Pero may iba ring naramdaman ako. Parang may kilabot na hindi ko maipaliwanag. Nang gabing iyon, hirap akong matulog. Nakahiga ako sa kama ko, nakikinig sa mga tunog sa bahay.
Ang electric fan ay tumutunog, ang mga kuliglig sa labas ay nag-iisingay. Pero sa loob ng puso ko, may isang tanong na hindi ko masagot. Bakit parang may nagbabago sa paligid ko? At bakit parang ang tingin ni Tito Ramon sa akin ay hindi tulad ng tingin ng isang matandang lalaki sa kaibigan ng anak niya? Nakatulog din ako sa bandang huli, pero ang mga panaginip ko ay puno ng mga mata na nakatingin, mga kamay na sumusundan, at mga tinig na bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ang unang gabi ko sa bahay ni Jessa ay naging simula ng mga gabing hindi ko makakalimutan. Kabanata 2, Mga Mata sa Dilim. Ang mga sumunod na araw ay naging normal naman. Si Jessa at ako ay nag-aaral sa umaga, nanonood ng TV sa hapon at nag-uusap tungkol sa mga plano namin pagbalik ng klase. Si Mrs. Soriano ay madalas nasa opisina dahil accountant siya at si Tito Ramon naman ay nasa negosyo niya. Tahimik ang bahay tuwing umaga at tanghali. Pero sa mga gabi, iba ang atmosfera. Isa sa mga bagay na napansin ko ay ang habit ni Tito Ramon na mag-jogging sa gabi. Mga 8:00 ng gabi, maririnig mo ang footsteps niya sa hagdan habang bumababa siya na nakasuot ng jogging pants at sando. Tapos aalis siya ng bahay para tumakbo sa subdivision. Ang problema ay tuwing babalik siya galing sa jogging, pawisan siya at hindi ko alam kung paano ko i-explain. Pero parang may kakaibang energy siya na nakaka-movie-movie. Yung tipong makikita mo siya sa sala habang nag-aayos ng sarili at mararamdaman mo yung masculinity niya na parang sumasabog sa buong kwarto. Isang gabi, habang naliligo ako sa banyo, nakarinig ako ng footsteps sa labas. Hindi ko inisip ng masama dahil normal naman na may naglalakad sa bahay. Pero habang nagsha-shampoo ako, napansin ko sa bintana ng banyo na may anino na dumaan. Natigil ako sa pag-shampoo. Ang bintana ng banyo ay may frosted glass, kaya hindi mo makikita kung sino ang nasa labas, pero makikita mo ang hugis ng taong naglalakad. Ang anino na nakita ko ay hindi hugis ni Jessa o ni Mrs. Soriano. Malaki, matangkad, at parang lalaki. Nakaramdam ako ng kaba. Sino kaya yon? Si Tito Ramon ba? Pero bakit siya naglalakad sa tapat ng banyo habang naliligo ako? Binilisan ko ang pagligo ko. Nakasuot na ako ng robe at palabas na sana ng banyo nang bigla akong nahinto sa pintuan. Sa labas ng banyo, sa hallway, nakatayo si Tito Ramon. Nakasuot siya ng shorts lang at walang damit sa itaas. Pawisan pa siya galing sa jogging at nakatingin siya sa akin na parang naghahantay na lumabas ako. "Oh, hi Tito," sabi ko. Pero halatang kaba ang boses ko. Hindi siya sumagot agad. Tumingala lang siya sa akin mula ulo hanggang paa. Nakita ko na medyo nabasa ang robe ko dahil sa buhok ko nabasa pa. At alam kong halatang kakagaling ko lang sa banyo. "Kumusta ang ligo mo?" tanong niya. Pero ang boses niya ay ibang-iba sa tono niya sa umaga. Mas mababa ang boses, mas intense. "Okay naman po," sagot ko. Pero gusto ko na agad bumalik sa kwarto. Pero hindi siya umalis sa harap ko. Nakatayo pa rin siya sa hallway at para bang ginagawa niyang hindi ako makakaraan. "Mainit ba ang tubig?" tanong niya ulit. Alam kong simple lang ang tanong niya, pero may kakaibang ibig sabihin sa paraan ng pagkakasabi niya. Parang hindi siya nagtanong tungkol sa tubig, kundi sa ibang bagay. "Opo, mainit po," sagot ko, pero ramdam ko na tumataas ang heartbeat ko. Ngumiti siya. Hindi yung normal na ngiti na ginagawa niya sa umaga. Ito yung nangiting may nakatago. "Mabuti naman. Masarap maligo kapag mainit ang tubig, lalo na sa tag-init," sabi niya. Tapos dahan-dahang lumapit sa akin. Napaatras ako, pero likod ko na ang pintuan ng banyo. "Tito, gusto ko na po sanang bumalik sa kwarto ko," sabi ko. Pero hindi ko alam bakit parang humihina ang boses ko. "Siyempre Lara, pero ingat ka sa paglalakad. Basa pa ang sahig," sabi niya. Tapos tinignan niya ulit ako mula ulo hanggang paa.
Nang makadaan na ako sa kanya at nakabalik na sa kwarto ko, narinig ko pa rin ang footsteps niya sa hallway. Hindi siya bumalik agad sa kwarto niya. Parang nanatili pa siya sa tapat ng banyo o kaya naman sa tapat ng kwarto ko. Naupo ako sa kama at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari. Siguro naman normal lang na makasalubong ko siya sa hallway. Bahay nila ito at may karapatan siyang maglakad kung saan niya gusto. Pero bakit parang may iba sa paraan ng pagkakatingin niya sa akin? At bakit parang may kakaibang meaning sa mga simpleng tanong niya? Nakatulog ako ng medyo matagal ng gabing iyon. Pero sa kalagitnaan ng tulog ko, nagising ako dahil may narinig akong ingay sa labas ng kwarto. Bumangon ako at lumapit sa bintana. Nakita ko sa baba na nandoon si Tito Ramon sa garden. Naglalakad mag-isa sa dilim. Naka-shorts pa rin siya at walang damit sa itaas. Hindi ko alam kung bakit siya nandoon sa oras na yon. Pero habang nakatingin ako sa kanya, biglang tumingin siya sa itaas, sa direksyon ng kwarto ko. Kahit madilim, ramdam ko na nakakita siya sa akin sa bintana. Agad akong umalis sa bintana at bumalik sa kama. Pero hindi na ako nakatulog ng matiwasay. May nagsisimula ng magbago sa bahay na ito. At sa loob-loob ko, alam kong ako ang dahilan kung bakit. Kabanata 3. Ang munting paglapit. Ang mga sumunod na araw ay nagpatuloy ang normal na routine. Si Jessa ay busy sa pag-aaral para sa upcoming exam niya sa summer class. At ako naman ay nag-aaral din para sa sarili ko. Pero may mga subtle changes na nagsisimulang mangyari sa bahay. Una, napapansin ko na mas madalas na akong makakasama ni Tito Ramon sa kusina. Tuwing mag-aalmusal ako o kaya naman kumuha ng tubig, andoon siya, nag-aalmusal din o nag-aayos ng gamit niya para sa trabaho. Good morning, Lara. Laging bati niya sa akin tuwing umaga. Good morning din po, Tito. Sagot ko. Pero napapansin ko na mas matagal na niya akong tinitingnan ngayon. Pangalawa, nagiging mas friendly siya sa akin. Hindi na siya yung tahimik na Tito Ramon na nakilala ko nung una. Nagtatanong na siya tungkol sa pag-aaral ko, sa mga plano ko sa buhay, at minsan tungkol sa mga boyfriend ko. May boyfriend ka na ba, Lara? Tanong niya isang umaga habang nag-aalmusal kami. Medyo napilitan ako sa tanong niya. Wala po, Tito. Focused muna ako sa pag-aaral. Bakit naman? Maganda ka. Matalino ka. Marami dapat ang naggugustuhan sa'yo, sabi niya. Pero habang nagsasalita siya, nakatitig siya sa mukha ko na parang ginagawa niyang memorize ang bawat detalye. Hindi ko pa po siguro time ngayon, sagot ko. Pero nakaramdam ako ng init sa pisngi. Siguro hindi mo palang na-meet ang tamang lalaki, sabi niya. Tapos tumawa ng bahagya. Pero hindi ako natawa. May kakaibang tunog sa tawa niya na parang may tinatago. Ang pinakamahalaga sa lahat, nagsisimula nang mangyari ang mga aksidente. Isa sa mga aksidenteng ito ay nangyari sa kusina isang hapon. Si Jessa ay nasa kwarto niya, nag-aaral, at ako naman ay bumaba para kumuha ng tubig. Nakita ko si Tito Ramon sa kusina, naghahanda ng snacks. Oh, Lara! Gusto mo rin ba ng sandwich? Tanong niya. Pwede po, salamat. Sagot ko. Tapos lumapit ako sa sink para kumuha ng tubig sa pitzel. Kasabay ko rin siyang lumapit sa pitzel para kumuha ng tubig para sa kanyang iniinom. Dahil maliit lang ang space sa tabi ng sink, napalapit kami sa isa't isa. Habang umabot ako sa pitzel, umabot din siya. Nagkasabay kami at sa pagkakataong yun, nagsalubong ang mga kamay namin sa handle ng pitzel. Nakaramdam ako ng kuryente nang mahawakan ko ang kamay niya. Malaki ang kamay niya, malambot, pero may mga calluses galing sa trabaho at mainit. Sobrang init. Hindi siya agad kumuha ng kamay niya. Nanatili siyang nakahawak sa pitzel habang hawak ko rin ito. Parang ilang segundo kaming nakatayo ng ganoon na parang hindi kami alam kung sino ang una dapat kumuha ng tubig. Ikaw muna, sabi niya, pero hindi pa rin niya kinukuha ang kamay niya. Hindi po, kayo na muna, sagot ko, pero hindi rin ako kumukuha ng kamay ko.
Nagtitigan kami ng saglit. Sa ganong kalapit, nakita ko ang mga mata niya na hindi ko nakikita dati. May intensity doon na parang umuubo sa loob. Parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano. Sa wakas, kumuha ako ng kamay at ngumiti ng bahagya. Kayo na po muna, Tito. Kumuha din siya ng kamay at tumawa. Salamat, Lara. Pero habang nag-uusap kami, napansin ko na mas malapit na siya sa akin kaysa dati. Ramdam ko ang amoy niya. Hindi perfume, pero yung natural na amoy ng lalaki na malinis at komportable. Nakakahilo. Kumuha ako ng tubig at umakyat na agad sa kwarto. Pero habang umaahon ako sa hagdan, narinig ko siyang nagsasalita mag-isa sa kusina. Tangina, marinig kong bulong niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng bulong na yon, pero ramdam ko na may nangyayaring hindi ko ma-explain. Kinagabihan ng araw na yon, habang nanood si Jessa ng TV sa sala at ako ay nag-aaral sa mesa, bumaba si Tito Ramon galing sa kwarto niya. Naka-shorts lang siya at nakasuot ng tank top na medyo tight sa katawan niya. Umupo siya sa sofa na malapit sa mesa kung saan ako nag-aaral. Ang sipag mo naman mag-aral, Lara, sabi niya. Kailangan po, Tito. May exam ako next week. Sagot ko. Pero napapansin ko na nakatingin siya sa legs ko na naka-expose dahil naka-shorts din ako. Anong subject yan? Tanong niya. Tapos lumapit siya sa mesa ko para tingnan ang libro ko. Dahil lumapit siya, nakaramdam ako ulit ng amoy niya. Pero ngayon, mas intense. Parang may mix ng pawis at yung natural na scent niya na nakaka-attract. Psychology po, sagot ko. Psychology. Mahirap ba yan? Tanong niya. Pero habang nagtatanong siya, nakaupo na siya sa tabi ko sa mesa. Sa ganong kalapit, nakikita ko ang mga muscles ng arms niya at ramdam ko ang init ng katawan niya na nakakakuha ng atensyon ko sa libro. Medyo po. Maraming theories na kailangan memorize. Sagot ko. Pero nakakapansin ko na medyo nanginginig ang boses ko. Siguro kailangan mo ng break, sabi niya. Masama sa utak ang sobrang pag-aaral. Tumingin ako sa kanya at nakita ko na nakatingin din siya sa akin. Pero hindi sa mata ko. Nakatingin siya sa lips ko. Tama po siguro, sagot ko. Pero hindi ko alam bakit hindi ako makaalis sa upuan. Kabanata 4, Lihim sa Sala. Ang mga susunod na araw ay naging mas intense. Hindi ko alam kung dahil mas naging aware ako sa presence ni Tito Ramon o talagang nagbabago na ang dynamics sa bahay. Pero ang alam ko, mas nagiging madalas na kaming dalawa lang ang naiwan sa bahay. Si Mrs. Soriano ay laging nasa trabaho at si Jessa naman ay busy sa mga summer activities niya. Minsan nasa mall kasama ang mga kaibigan, minsan naman sa library ng university para sa research niya. Ako naman, dahil nga summer break ko, nanatili lang sa bahay para mag-relax at mag-aral. At si Tito Ramon, nagiging mas madalas na namin nakakasama sa bahay. Isang hapon, habang nag-aaral ako sa sala, dumating siya galing sa trabaho. Pagkabukas niya ng pintuan, pawis na pawis siya dahil sa init ng araw. Hi Lara, nandito ka pala. Bati niya sa akin. Hello po Tito, kamusta po ang trabaho? Tanong ko, pero napapansin ko na nakatingin siya sa suot ko. Nakatangtap ako at shorts. Dahil sobrang init ng panahon, walang masama sa suot ko. Pero ramdam ko na may kakaibang tingin siya. Okay naman, mainit lang sa labas, sabi niya. Tapos hinubad niya ang polo shirt niya. Naiwan siya na nakasuot lang ng sando. Nakikita ko ang mga muscles niya sa arms at sa dibdib. Para siyang nag-workout pa rin kahit 45 taon na siya. Nasaan si Jessa? Tanong niya habang umuupo siya sa sofa na katapat ko. Nasa mall po kasama ang mga kaibigan niya. Sagot ko. Kayo lang pala ngayon dito, sabi niya, pero may kakaibang tono sa boses niya. Tumayo siya at pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Pero nang bumalik siya, hindi na siya umupo sa sofa na katapat ko. Umupo siya sa sofa na katabi ko. Ano yung ginagawa mo? Tanong niya habang nakatitig sa mga libro ko. Nag-aaral lang po,
Sagot ko. Pero nakakapansin ko na mas malapit na siya sa akin ngayon. Patunayan mo sa akin kung anong natututunan mo, sabi niya nang nakangiti. Ha? Paano ko po papatunayan? Ikwento mo sa akin ang isa sa mga topics na nababasa mo, sabi niya. Tapos lalo pang lumapit sa akin. Nagsimula akong mag-explain tungkol sa psychology theories na nababasa ko. Pero habang nagsasalita ako, napapansin ko na hindi siya nakikinig sa mga sinasabi ko. Nakatingin siya sa bibig ko habang nagsasalita ako. Ang galing mo mag-explain, Lara, sabi niya nang matapos ako. Matalino ka talaga. Salamat po, sagot ko. Pero nakaramdam ako ng init sa pisngi. Alam mo, minsan naiisip ko kung anong tipo ng lalaki ang gusto mo, sabi niya bigla. Natigil ako sa pagbabasa. Ha? Kasi kita ko naman na maraming lalaki ang napapatingin sa'yo. Si Jessa lagi kang kinukwento sa akin na may mga nangliligaw sa'yo sa school. Sabi niya. Hindi naman po ganon, sagot ko. Pero hindi ko alam bakit naging uneasy ako sa topic na ito. Anong tipo mo ba talaga? Tanong niya ulit. Pero ngayon mas direct na ang tanong niya. Naisip ko kung sasagot ba ako o hindi. Pero sa ganong moment, parang may parte sa akin na gusto kong sagutin ang tanong niya. Hindi ko po alam. Hindi pa po ako naka-experience ng seryosong relationship. Sagot ko. Talaga? Ni isa? Tanong niya. At halatang gulat siya. Opo. Focused lang po talaga ako sa pag-aaral. Sagot ko. Sayang naman. Sa edad mo dapat naman na may experience ka na. Sabi niya. Pero ang tono ng boses niya ay naging mas mababa. Hindi po ako nagmamadali. Sagot ko. Pero curious ka naman siguro. Sabi niya. Tapos tumingin siya sa mata ko ng diretso. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa tanong niya. Curious ako, pero hindi ko alam kung dapat ba siyang sabihin sa kanya. Medyo po, sagot ko ng mahina. Ngumiti siya. Ang cute mo talaga, Lara. Nakaramdam ako ng init sa buong katawan nang sabihin niya yon. Hindi siya nagsasalita na parang tatay ko o parang uncle ko. Nagsasalita siya na parang lalaki na nakakausap ang isang babae. Tito, sabi ko, pero hindi ko alam kung ano ang susundin ko. Sabi mo curious ka, sabi niya. Tapos lalo pang lumapit sa akin. Gusto mo bang matuto? Ang tanong niya ay hindi na malilinaw sa akin. Alam kong hindi siya nagtatanong tungkol sa pag-aaral o sa career. Nagtanong siya tungkol sa ibang bagay. Tito, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko, pero ang boses ko ay nanginginig na. Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin ng matagal, tapos dahan-dahang inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Lara, bulong niya, alam kong may nararamdaman ka rin. Tama siya, may nararamdaman ako, pero hindi ko alam kung tama ba yon o mali. Tito, hindi po ito tama, sabi ko, pero hindi ako umaalis sa pwesto ko. Bakit hindi tama? Tanong niya. Dalawang adult tayo. Walang masama kung may mararamdaman tayo sa isa't isa. Ang kamay niya ay dahan-dahang lumapit sa mukha ko. Hinawakan niya ang pisngi ko ng malambot. Ang ganda mo talaga, Lara. Bulong niya. Sa ganong moment, ramdam ko na malapit na nang mangyari ang isang bagay na magbabago sa lahat. Pero hindi ko alam kung dapat ba akong tumigil o hayaan ko na lang. Pero bago pa man maganap ang anuman, narinig namin ang tunog ng kotse sa driveway. Agad siyang kumuha ng kamay at umalis sa tabi ko. Si Jessa ata yan, sahi niya. Tapos tumayo siya at umakyat na sa kwarto niya. Ako naman ay naiwan sa sala. Nakaupo pa rin sa sofa. Pero ang puso ko ay tumitibok ng sobrang bilis. Pumasok si Jessa sa bahay. Masayang masaya. Lara, kamusta ang araw mo? Tanong niya. Okay naman, sagot ko. Pero hindi ko alam kung paano ko nasabi yun ng normal. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na okay ang lahat. May nagsimula ng mangyari sa pagitan namin ni Tito Ramon na hindi ko makokontrol. At ang nakakatakot, may parte sa akin na gustong malaman
Kung saan papunta ang lahat ng ito. Kabanata 5. Ang unang kasalanan. Ilang araw ang lumipas matapos ang nangyari sa sala. Hindi kami nakapag-usap ulit ni Tito Ramon tungkol sa nangyari. Pero ramdam ko na may nagbago sa pagitan namin. Tuwing magkakasalubong kami sa kusina o sa hallway, may tensyon na hindi namin mapag-usapan. Si Jessa ay walang kaalam-alam. Tuloy pa rin ang normal na routine niya. Pag-aaral, paglapak sa mall kasama ang mga kaibigan, at minsan pagstay sa boyfriend niya hanggang sa gabi. Isang Friday night, nag-announce si Jessa na mag-sleepover siya sa bahay ng kaibigan niya. Lara, hindi mo ba gustong sumama? Tanong niya habang nag-ayos ng mga gamit niya. Hindi na, Jess. Gusto ko lang mag-relax dito sa bahay. Sagot ko. Sige, Mama at Papa. Nasa bahay naman kayo para kay Lara. Right? Sabi niya sa mga magulang niya. Siyempre naman. Sagot ni Mrs. Soriano. Pero pagkaalis ni Jessa, nag-announce din si Mrs. Soriano na mag-o-overtime siya sa office. Lara, may kinain ka na ba? Tanong niya bago umalis. Opo, tita. Mag-aaral lang po ako. Sagot ko. Sige, si Ramon naman ay nandito. Ingat kayo. Sabi niya. Tapos umalis na rin. Naiwan kaming dalawa sa bahay ni Tito Ramon. Sa simula, normal lang ang lahat. Nasa kwarto ako nag-aaral at siya naman ay nasa sala, nanunood ng TV. Pero mga 9:00 ng gabi, bumaba ako para kumuha ng tubig sa kusina. Nakita ko siyang nakaupo sa sofa, nanonood ng late night movie. Naka-shorts lang siya at walang damit sa itaas. Ang TV ay yung tipo ng pelikula na medyo mature ang tema. Lara, halika. Manood ka muna. Tawag niya sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumama o babalik na lang sa kwarto. Pero may parte sa akin na curious kung ano ang mangyayari. Lumapit ako sa sofa at umupo sa dulo, malayo sa kanya. Dito ka sa tabi ko, sabi niya. Tapos tinapat niya ang pwesto sa tabi niya. Lumipat ako, pero nag-leave pa rin ako ng space sa pagitan namin. Ang pelikula ay tungkol sa isang babae at isang lalaki na may complicated relationship. May mga eksena na medyo intimate pero hindi pa rin sobrang explicit. Nakakita ka na ba ng ganitong pelikula? Tanong niya habang nanonood kami. Hindi po, sagot ko. Pero ang totoo ay nakakita na ako. Pero hindi ko alam bakit sinabi kong hindi. First time mo? Tanong niya. Tapos tumingin siya sa akin. Opo, sagot ko. Ngumiti siya. Interesting ba? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Interesting nga pero hindi dahil sa pelikula. Interesting dahil nandito ako kasama siya, mag-isa sa bahay, nanonood ng mature na pelikula. Opo, sagot ko. Habang nagpapatuloy ang pelikula, may eksena na naging mas intimate. Nakikita sa screen ang babae at lalaki na naghahalikan at naghuhubaran. Nakaramdam ako ng init sa katawan. Hindi ko alam kung dahil sa eksena sa TV o dahil sa presence ni Tito Ramon sa tabi ko. Lara, sabi niya bigla. Opo? Nakakahiya ba sa'yo ang nangyayari sa TV? Tanong niya. Medyo po, sagot ko. Pero ang totoo ay hindi nakakahiya. Nakaka-excite. Normal lang yan. Part ng buhay. Sabi niya. Tapos lalo pang lumapit sa akin. Ngayon ay ramdam ko na ang init ng katawan niya sa tabi ko. Amoy ko rin siya, yung masculine scent na nakaka-attract. Lara, sabi niya ulit. Pero ngayon mas mababa na ang boses niya. Tumingin ako sa kanya at nakita ko na nakatingin din siya sa akin. Hindi na siya nanonood sa TV. Nakatingin siya sa mukha ko, sa mata ko, sa labi ko. May gusto akong sabihin sa'yo, sabi niya. Ano po yun? Simula nung dumating ka dito sa bahay namin, hindi na ako mapakali, sabi niya. Nakaramdam ako ng kaba at excitement sa sabay. Tito, alam kong mali ito. Alam kong dapat hindi ako nararamdaman ang mga bagay na nararamdaman ko. Pero hindi ko mapigilan, sabi niya. Tapos hinawakan niya ang kamay ko. Ang kamay niya ay mainit, malaki.
at protective. Ramdam ko na hindi ko kayang bitawan ang kamay niya. Tito, hindi po ito tama, sabi ko, pero ang boses ko ay nanginginig na. Bakit hindi tama, Lara? Ikaw ba? Wala kang nararamdaman? Tanong niya. Tapos inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Hindi ko masagot ang tanong niya. Meron akong nararamdaman. Mula pa nung unang gabi ko sa bahay nila, may nagsisimula ng maging different sa akin tuwing nakikita ko siya. Lara, sagot mo ako, sabi niya. Pero ngayon ay ramdam ko na ang hininga niya sa mukha ko. May nararamdaman din po ako. Sagot ko ng mahina. Pagkasabi ko nun, ngumiti siya. Hindi yung normal na ngiti, yung ngiting may satisfaction. Alam ko, sabi niya. Tapos dahan-dahang inilapit ang labi niya sa labi ko. Ang unang halik namin ay malambot, tahimik, pero puno ng tension. Hindi ako nakagalaw, hindi ako nakaprotest. Hinayaan ko lang siyang halikan ako. Pero ang unang halik ay naging pangalawa, tapos pangatlo. Bawat halik ay naging mas intense, mas passionate. Lara, bulong niya sa tenga ko. Gusto kita. Ang mga salitang yon ay parang kuryente sa katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang tamang isasagot, pero ramdam ko na gusto ko rin siya. Tito, sabi ko, pero hindi ko alam kung ano pa ang isasunod ko. Sabihan mo ako kung gusto mo rin, sabi niya, pero ang mga kamay niya ay nagsisimula ng gumapang sa katawan ko. Sa ganong moment, nawala sa isip ko ang lahat. Nakalimutan ko na ama siya ni Jessa. Nakalimutan ko na may asawa siya. Nakalimutan ko na mali ang ginagawa namin. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagnanasa, ang excitement, at ang takot na magkahalong sa bawat heartbeat. Gusto ko rin po, bulong ko. At sa ganong sagot, nagsimula ang lahat. Ang sumunod na mga minuto ay naging malabo sa isip ko. Ang tanging matandaan ko ay ang mga kamay niya sa katawan ko, ang mga halik niya sa leeg ko, at ang sarili kong pagtugon sa bawat touch niya. Nangyari ang lahat sa sofa sa sala. Tahimik, mabilis, pero puno ng intensity na hindi ko makakalimutan. Pagkatapos, pareho kaming tahimik. Nakahiga ako sa dibdib niya, nakikinig sa tibok ng puso niya. Ramdam ko na pareho kaming natatakot sa nangyari, pero pareho rin kaming satisfied. Lara, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ko. Opo? Hindi ko pinagsisihan ang nangyari, sabi niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. May parte sa akin na nagsasabing mali ang ginawa namin, pero may parte rin na nagsasabing gusto kong mangyari ulit. Ako rin po, sagot ko. Pero nang marinig namin ang tunog ng kotse sa driveway, agad kaming naghiwalay. Si Mrs. Soriano ay pauwi na. Tumakbo ako sa kwarto ko at nagbihis agad. Siya naman ay nag-ayos sa sala at nagpanggap na nanonood lang ng TV. Nang pumasok si Mrs. Soriano sa bahay, normal lang ang lahat. Walang nakahalata sa nangyari. Pero sa kwarto ko, habang nakahiga sa kama, hindi ako makatulog. Ang isip ko ay puno ng mga nangyari, ng mga sensations na naramdaman ko, at ng takot sa kung ano ang mangyayari sa susunod. Ang unang kasalanan ay tapos na. Pero alam ko na hindi ito magiging huli. Kabanata 6, paulit-ulit na pagkakasala. Ang mga sumunod na araw ay naging mas complicated. Hindi kami nakapag-usap ni Tito Ramon tungkol sa nangyari sa sala. Pero ang tingin namin sa isa't isa ay naging iba na. May hidden meaning sa bawat interaction namin. Kahit simple lang ang conversation, tuwing nakikita niya ako sa kusina, ngingiti siya ng may kahulugan. Tuwing nadadaanan niya ako sa hallway, hahawakan niya ang kamay ko ng saglit. Tuwing mag-isa kami sa isang kwarto, ramdam ko ang tension na parang handa ng sumabog. Si Jessa ay patuloy na walang kaalam-alam. Busy pa rin siya sa mga activities niya at minsan overnight pa sa mga kaibigan. Si Mrs. Soriano naman ay mas naging busy pa sa trabaho dahil may audit sa company nila. Ibig sabihin, mas madalas na kaming naiiwang mag-isa sa bahay. Ang pangalawang beses ay nangyari sa kusina. Isang hapon,
habang nag-aalmusal ako. Late na ako gumising kaya tanghali na ako kumain. Bumaba siya galing sa kwarto niya. Nakatawal lang sa biwang dahil kakatapos niya lang maligo. "Good morning, sleepyhead," bati niya sa akin. "Good afternoon na po, tito," sagot ko. Pero napapansin ko na nakatingin ako sa dibdib niya na basa pa galing sa shower. Lumapit siya sa ref para kumuha ng juice, pero sa halip na kumuha agad, tumayo siya sa tabi ko. "Ano ang breakfast mo?" tanong niya. "Fried rice lang po," sagot ko. Pero nakaramdam ako ng init dahil ang amoy niya ay fresh, galing sa shower. "Masarap ba?" tanong niya. Pero lumapit siya sa akin para tikman ang pagkain ko. Kumuha siya ng tinidor at kumain ng konti. Pero habang nakain siya, ang kamay niya ay nakapatong sa balikat ko. "Masarap nga," sabi niya. Pero ang tingin niya ay nakafocus sa mukha ko, hindi sa pagkain. "Tito," sabi ko, pero hindi ko alam kung ano ang susundin ko. Sagot niya. Pero ang kamay niya sa balikat ko ay nagsisimula nang gumalaw papunta sa leeg ko. "May sasabihin po kaya ako," sabi ko. Pero ang boses ko ay nanginginig na. "Sabihin mo," sabi niya. Tapos humalik siya sa leeg ko. Sa ganong moment, nakalimutan ko kung ano ang dapat kong sabihin. Ang tanging nararamdaman ko ay ang labi niya sa balat ko at ang init ng katawan niya na nakadikit sa akin. "Lara," bulong niya sa tenga ko. "Miss kita." "Tito," sabi ko. Pero sa halip na magtuloy sa sasabihin ko, humarap ako sa kanya. At nang humarap ako, agad niya akong hinalikan. Mas passionate ngayon kaysa sa unang beses. Mas desperado. Ang mga kamay niya ay nagsimula nang mag-explore sa katawan ko. Ang mga kamay ko naman ay pumunta sa dibdib niya na basa pa at mainit. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kami nagtungo sa sala. Doon na sa kusina nangyari ang lahat, sa counter, habang nakatayo. Mas mabilis ngayon, mas intense, pero mas dangerous din dahil kahit sino ay pwedeng dumating bigla. Pagkatapos, pareho kaming nahihirapang makahinga. "Hindi ko kayang tigil, Lara," sabi niya habang yakap niya ako. "Ako rin po," sagot ko. At totoo yun, hindi ko rin kayang tigil. Ang pagnanasa ay naging addiction na. Ang pangatlong beses ay sa banyo. Isang gabi, habang naghihilamos ako, pumasok siya sa banyo na walang katok. Hindi niya sinara ang pinto. At ganun din ako. Hindi ako nag-protest. "Lara," sabi niya habang nakatingin siya sa akin sa salamin. Lumapit siya sa likod ko at sa salamin, nakita namin pareho ang reflections namin. Ako na nakasuot ng nightgown at siya na nakasuot lang ng boxer shorts. "Ang ganda mo," bulong niya sa tenga ko habang yakap niya ako mula sa likod. Nakaramdam ako ng init sa buong katawan. Sa salamin, nakikita ko ang mga kamay niya na gumagalaw sa katawan ko at nakikita ko rin ang sarili kong reaction. "Tito, baka may makakita," sabi ko. Pero hindi ako umalis sa yakap niya. "Walang makakakita. Tulog na si Mama," sabi niya. Tapos hinalikan niya ang leeg ko. At sa banyo nangyari ang pangatlong pagkakataon. Sa harap ng salamin, habang nakikita namin ang mga sarili namin sa reflection. Ang pang-apat na beses ay sa kwarto niya. Isa sa mga gabi na wala si Mrs. Soriano dahil may emergency sa trabaho niya. At si Jessa ay overnight sa kaibigan. Tumawag siya sa akin galing sa kwarto niya. "Lara, pwede mo ba akong tulungan dito sa kwarto ko?" Sigaw niya. Nang umakyat ako, nakita ko siyang nakaupo sa kama, nakasuot lang ng shorts. "Ano po ang tutulong ko?" tanong ko. "Halika muna dito," sabi niya. Tapos tinapat niya ang tabi niya sa kama. Nang lumapit ako, hinila niya ako para maupo sa tabi niya. "Lara, hindi ko na kaya," sabi niya bigla. "Ano po ang hindi niyo na kaya?" "Hindi ko na kaya na magpanggap na normal lang ang lahat. Hindi ko na kaya na makita ka araw-araw at hindi ka hawakan. Hindi ko na kaya na matulog nang hindi ka naiisip," sabi niya.
Tapos hinawakan niya ang mukha ko. Sa ganong moment, na-realize ko na pareho kami. Hindi ko rin kaya na magpanggap na normal lang ang lahat. Tito, ano po ba ang ginagawa natin? Tanong ko. Alam kong mali, Lara. Alam kong dapat hindi natin ginagawa ito. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sabi niya. Ako rin po. Hindi ko rin alam kung bakit. Sagot ko. Baka dahil sa... Sabi niya. Pero hindi niya tinuloy. Dahil sa ano po? Baka dahil nagmamahal na ako sa'yo. Sabi niya. Ang mga salitang yon ay parang bomba sa puso ko. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya yon. Tito. At ikaw? May nararamdaman ka ba sa akin na higit pa sa physical? Tanongin niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko, pero sa loob-loob ko, alam kong meron. Hindi lang attraction ang nararamdaman ko sa kanya. May iba na. Opo, sagot ko. At sa gabing iyon, sa kwarto niya, sa kama niya, nangyari ang pinaka-intense na pagkakataon namin. Hindi lang physical ang nangyari, kundi emotional din. Habang yakap niya ako pagkatapos, nagsalita siya. Lara, alam ko na complicated ito. Alam ko na may mga taong masaktan kung malaman nila. Pero gusto kitang maging parte ng buhay ko. Sabi niya. Paano po natin gagawin yon? Tanong ko. Hindi ko pa alam. Pero habang nandito ka sa bahay namin, gusto kitang maging akin. Sabi niya. At sa gabing iyon, natulog ako sa tabi niya. Unang beses na natulog kami sa iisang kama. At unang beses na naramdaman ko na may mas malalim na koneksyon sa pagitan namin. Pero paggising ko sa umaga, wala na siya sa tabi ko. Bumalik na siya sa normal na routine at ako rin ay bumalik sa kwarto ko bago pa magising si Mrs. Soriano. Ang mga susunod na araw ay naging pattern na. Tuwing may pagkakataon, tuwing nag-isa kami, nangyayari ang mga bagay na dapat hindi nangyayari. Pero sa bawat pagkakataon, mas nagiging malalim ang nararamdaman namin sa isa't isa. Hindi na ito simpleng attraction o physical desire. Naging emotional na, naging complicated na, naging dangerous na. At alam kong malapit na ang panahon na kailangan naming harapin ang consequences ng ginagawa namin. Kabanata 7, pag-alis, pagbitaw, paglimos ng alaala. Dumating ang Agosto at alam kong malapit na ang pasukan. 2 linggo na lang at babalik na ako sa dorm at magsisimula na ulit ang regular na school year. Ang summer break na ito ay nagiging end na. Pero hindi ko inaasahan na ang pag-alis ko ay magiging ganong kadrama. Isang Friday night, nag-announce si Jessa na mag-weekend getaway siya kasama ang boyfriend niya at ang mga kaibigan nila. Lara, gusto mo bang sumama? May extra space pa naman sa van. Offer ni Jessa. Hindi na, Jess. Gusto ko lang mag-prepare para sa balik school. Sagot ko. Ang totoo, gusto kong magstay para makasama si Tito Ramon sa mga huling araw ko sa bahay nila. Sige, pero mag-e-enjoy ka naman dito. Nasa bahay naman sina Mama at Papa. Sabi ni Jessa. Pero ng Friday night, nag-announce si Mrs. Soriano na mag-overnight siya sa sister niya dahil may birthday celebration. Lara, sama mo na ako. Hindi ka naman magsasama dito kay Ramon. Sabi ni Mrs. Soriano. Okay lang po ako, tita. Mag-aayos lang ako ng mga gamit ko para sa pag-alis. Sagot ko. Nag-insist pa siya. Pero sa huli, pumayag din siya na iwanan ako sa bahay. At sa gabing iyon, nag-isa na kaming dalawa sa buong bahay. Pero sa pagkakataong ito, iba ang atmosphere. Hindi yung usual na sexual tension na nararamdaman namin. May sadness, may melancholy sa hangin. Nang matapos kami mag-dinner, umupo kami sa sala. Hindi kami nanonood ng TV, hindi kami nag-usap tungkol sa mga normal na bagay. Nakaupo lang kami sa sofa, tahimik. 2 linggo na lang, sabi niya bigla. Opo, sagot ko. Babalik ka ba dito? Tanong niya. Hindi ko po alam. Depende po sa schedule ko sa susunod na semester. Sagot ko. Pero alam kong hindi totoo ang sinabi ko. Alam kong hindi ako babalik.
Hindi ko kaya na bumalik sa bahay na ito at magpanggap na normal lang ang lahat sa harap ni Jessa at ni Mrs. Soriano. Lara, sabi niya, tapos lumapit siya sa akin. Opo. Salamat, sabi niya. Bakit po kayo nagpapasalamat? Salamat kasi binigay mo sa akin ang mga araw na ito. Alam kong mali ang ginawa natin, pero hindi ko pinagsisihan, sabi niya. Tapos hinawakan niya ang kamay ko. Nakaramdam ako ng luha sa mata. Hindi ko inaasahan na magiging emotional ako, pero nakatay. Tito, ako rin po, sagot ko. Magiging okay ka ba? Tanong niya. Hindi ko po alam, pero kailangan, sagot ko. Tumingin siya sa mata ko ng matagal. May lungkot sa mga mata niya na hindi ko nakita dati. Lara, gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita, sabi niya. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyo sa puso ko. Mahal din naman niya ako, pero alam naming hindi kami pwede. Mahal ko rin po kayo, sagot ko. At sa pagkakataong yon, tumulo na ang luha ko. Hinila niya ako para makayakap niya ako. Sa ganong yakap, ramdam ko ang lahat ng emotions na hindi namin masabi sa mga nakaraang araw. Ano ang gagawin natin? Tanong ko habang nakayakap sa kanya. Wala. Babalik tayo sa normal na buhay namin. Ikaw ay magiging successful na babae at ako ay magiging normal na tatay ni Jessa. Sagot niya. Pero ramdam ko sa boses niya na hindi niya rin gusto ang sagot na yon. Pero hindi ko kayo makakalimutan, sabi ko. Ako rin. Hindi rin kita makakalimutan, sagot niya. At sa gabing iyon, sa huling beses, nangyari ulit ang mga nangyayari sa mga nakaraang linggo. Pero ngayon, may kasamang luha, may kasamang lungkot, may kasamang acceptance na ito na ang huli. Sa huling pagkakataon, sa sala kung saan nagsimula ang lahat, naging amin ang isa't isa. Pero ngayon, may finality sa bawat touch, sa bawat halik, sa bawat sandali. Pagkatapos, nakahiga kami sa sofa, yakap-yakap. Nakikinig sa bawat hininga namin, memorizing ang bawat segundo. Lara, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ko. Opo. Promise mo sa akin na magiging masaya ka, sabi niya. Promise niyo rin po sa akin na magiging okay kayo, sagot ko. Promise, sabi niya. Tapos hinalikan niya ang ulo ko. Natulog kami sa gabing iyon sa sala, yakap-yakap. Pero paggising ko sa madaling araw, wala na siya sa tabi ko. Bumalik na siya sa kwarto niya para hindi kami makitang magkasama ng mga uwi ng pamilya niya. Ang mga susunod na araw ay naging normal na ulit. Bumalik si Jessa at si Mrs. Soriano at bumalik kami sa regular na routine. Pero ramdam namin na may nagbago na sa atmosphere sa bahay. Hindi na kami nagtitinginan ng matagal. Hindi na kami nagsasalitaan ng may kahulugan. Bumalik kami sa pagiging strangers, pero strangers na may shared secret. Nang dumating ang araw ng pag-alis ko, lahat sila ay nandoon para magpaalam sa akin. Salamat sa lahat, tita. Masaya ako dito sa bahay ninyo, sabi ko kay Mrs. Soriano. Anytime, Lara. Bahay mo rin ito, sagot niya. Salamat rin po, tito, sabi ko kay Tito Ramon. Nakipagkamay siya sa akin, pero hindi na tulad ng dati. Normal lang na pakikipagkamay, walang hidden meaning. Ingat ka sa pag-aaral mo, sabi niya. Opo, salamat po, sagot ko. Pero sa mata niya, nakita ko ang lahat ng hindi namin masasabing mga salita. Nakita ko ang pagmamahal, ang lungkot, at ang acceptance na ito na talaga ang huli. Si Jessa ay sinamahan ako hanggang sa bus terminal. Lara, mag-miss ako sa'yo, sabi niya habang naghihintay kami sa ba. Ako rin, Jess. Salamat sa lahat, sagot ko. Balik ka ha next summer break, sabi niya. Ngumiti lang ako, pero hindi ako sumagot. Nang nakasakay na ako sa bus, tumingin ako sa bintana. Nakita ko si Jessa na kumakaway at sa malayuan, nakita ko rin si Tito Ramon na nakatayo sa tapat ng bahay nila, nakatingin sa direksyon ng ba. Habang papalayo ang bus, nakita ko siyang nanatiling nakatayo doon
hanggang sa hindi ko na siya makita. Buong biyahe pauwi sa dorm ko, tahimik ako. Hindi ako nag-music, hindi ako nag-cellphone. Nag-isip lang ako tungkol sa lahat ng nangyari sa mga nakaraang buwan. May parte sa akin na nagsasabing mali ang ginawa namin. May parte din na nagsasabing tama dahil totoo naman ang nararamdaman namin sa isa't isa. Pero ang pinakamahalaga, may parte sa akin na nagsasabi na hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng nangyari. Ang summer break na yon ay naging pinaka-complicated na summer break ng buhay ko. Pero naging pinaka-memorable din. Natutunan ko kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal na bawal, ng pagnanasa na complicated, at ng mga sekretong hindi mo pwedeng ikwento sa kahit sino. Natutunan ko rin na may mga bagay sa buhay na mangyayari kahit hindi mo plano, at may mga tao na dadating sa buhay mo na magbabago sa lahat, kahit hindi mo inaasahan. Si Tito Ramon ay hindi lang naging katawan na naranasan ko. Siya ay naging unang lalaking nagmahal sa akin ng totoo at unang lalaking minahal ko rin ng totoo. Pero alam namin pareho na ang pagmamahal na yon ay dapat manatiling lihim, dapat manatiling alaala, dapat manatiling part ng past na hindi namin pwedeng balikan. Ngayon, ilang taon na ang nakakalipas. Nag-graduate na ako, may trabaho na ako, at may normal na buhay na. Pero paminsan-minsan, lalo na kapag tag-init, naaalala ko pa rin ang mga araw na yon. Naaalala ko pa rin ang amoy niya, ang yakap niya, ang mga salitang binulong niya sa tenga ko. Naaalala ko pa rin ang mga gabi na naging amin ang isa't isa at ang mga umaga na magkawalay na ulit kami. Hindi ko na siya nakita o narinig simula nung umalis ako sa bahay nila. Si Jessa at ako ay naging busy sa sarili naming mga buhay at unti-unting naging malayo. Normal lang naman yun sa mga friendship, pero ang mga alaala, nandito pa rin. Hindi matatanggal. At kahit alam kong hindi na dapat, kahit alam kong bawal na, may parte pa rin sa puso ko na nag-aabang na kung sakaling magkikita ulit kami, kung sakaling magkakaroon ulit ng pagkakataon. Pero alam kong hindi na mangyayari yon. Ang mga ganong pagkakataon ay nangyayari lang minsan sa buhay ng isang tao. At ako, I'm grateful na naranasan ko ito. Kahit na complicated, kahit na bawal, kahit na dapat hindi. Dahil sa mga buwan na yon, natutunan ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi yung tipo ng pagmamahal na nakikita mo sa mga pelikula o nababasa mo sa mga libro. Yung totoo. Yung raw, yung pure, yung tipong pagmamahal na magbabago sa'yo forever. At kahit tapos na ang lahat, kahit memories na lang ang natira, masasabi ko na sulit. Sulit na naranasan ko, sulit na nakilala ko siya, sulit na nagmahal ako ng ganong intensity. Kasi sa buhay, hindi lahat ng mga bagay ay tumatagal. May mga bagay na dumadaan lang, pero mag-iiwan ng permanent mark sa puso mo. Si Tito Ramon, si Mr. Soriano. Ang ama ng kaibigan ko, siya ay isa sa mga taong ganon. Dumaan lang sa buhay ko ng maikling panahon, pero mag-iiwan ng alaala na habang buhay kong dadalhin. At sa mga gabing mag-isa ako, lalo na kapag umuulan o mahangin, naalala ko pa rin siya. Naalala ko pa rin ang mga araw na naging kami. Ang mga araw na naging akin ang ama ng kaibigan ko. Tapes, isang kwento ng komplikadong pagmamahal sa mga lihim na hindi maisasalita at sa mga alaala na hindi matatanggal. Ito ay isang fictional story na nagpapakita ng mga emotional na experience na maaring maranasan ng mga tao sa totoong buhay, pero dapat tandaan na ang mga ganitong sitwasyon ay may ethical at moral implications na dapat isaalang-alang.